So ayan maibigan, as you can see, yung nasasagap natin na internet is 4.8 Mbps. Kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ngayon mga kaibigan ay may ibabahagi lamang po ako sa inyo tungkol po sa Microtech na kung saan ay ilimit natin siya yung pong speed ng atin pong internet dun po sa client natin mga kaibigan. Halimbawa, ganito po yung scenario. Meron ho kayong 5 client na kung saan ay nagmamonthly ho sa inyo ni hindi nyo po na-manage kung ilang speed yung ibinibigay natin or ibinigay mo dun sa client mo. So, kung halimbawa ay meron kang 600 Mbps plan, tapos hindi mo siya na-limit, hindi mo siya na-manage, so yun din ang kanilang posibleng masasagap, mga kaibigan, na speed ng inyong internet. Magkakaroon sila ng 500 Mbps, 400 Mbps, kung hindi po siya na-manage. Ito po yung maganda, kasi pag kaunti lamang yung client natin, halimbawa, malapit lang naman yung client mo, halimbawa, kapitbahay mo, 5 sila. So, dapat i-manage mo yun para hindi maglalag yung ikaw mismo na gagamit sa iyong internet. Baka po marami yung gagamit dun sa client mo, alkanse ka na dun, di ba? So, yung magandang gawin dun, i-manage natin sa pamamagitan ng Microtech, mga kaibigan. So, simple lang naman yung configuration nito. Kahit no idea kayo na mag-configure, ay magagawa ho ninyo ito kasi napaka-basic lamang ho. Halimbawa mga kaibigan, yun pong client ninyo, lahat ng client ninyo ay bibigyan nyo lamang po ng 5 Mbps each. Ayun lamang ho talaga yung makukuha nila. Hindi na po siya lalagpas pa ng 5 Mbps. Ano naman po siya sa 4.5 to 4.9 or 8 Mbps yung kanilang masasagap, mga kaibigan. So yun naman pong iba-iba po yung Mbps ng ports ng Microtech na ibibigay natin sa client, na mayroon pong 2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps, ay nasa next video natin, mga kaibigan. Kaya wag po ninyong kaligtaan na mag-subscribe at mag-hit ng ating notification bell para mapanood nyo po yung tutorial na po na yon, mga kaibigan. So ngayon, sisimula na ho natin yun pong configuration natin, mga kaibigan, sa Microtech na i-manage ho natin yung speed limit para po sa atin pong mga client. So tara. So mga kaibigan, yung unang gagawin natin ay dapat nating i-reset yung atin pong system. So, click lamang po ang system tapos reset configuration para maging malinis po lahat at magsisimula ho tayo from the scratch po, mga kaibigan. So, hintayin lamang ho natin ng ilang saglit para ay babalik din po tayo dito po sa admin panel ng Winbox, mga kaibigan. Siyempre, mga kaibigan, dapat siyang i-reset para po ay magsisimula ho tayo ulit. Dahil wala po tayong internet niyan, pagkatapos ho nating ma-reset configuration, so, lalagyan natin siya ng internet para magkaroon tayo. So, gagawin natin is click lamang po ang interfaces. I-rename lamang ho natin or lagyan lamang po natin ng either one is ISP. Sundan nyo lamang po yung atin pong ginagawa, mga kaibigan. Tapos, yun pong Ether 2. Ito po yung LAN ho natin. Click apply, then okay. So ngayon naman ay mag-assign ho tayo ng IP address or addresses. Punta lamang ho tayo dito sa IP. Tapos addresses po, mga kaibigan. Tapos click lamang ho natin itong plus sign or mag-add lamang ho tayo. So yung addresses natin or address natin is 192.168.100/24. Ito naman, mga kaibigan, is 192.168.1.0. At yung kanyang interface is ISP po yan, mga kaibigan, unang-una. Tapos click apply lamang po, then okay. Ngayon naman, i-click naman natin ulit ito pong plus sign o mag-a-add naman ho tayo ulit. Yung IP address nating ilalagay dyan o yung address nating ilalagay is 10.10.10.1/24. Yung network naman, 10.10.10.0. So yung interface naman po, mga kaibigan, ilagay ho natin sa LAN. Click apply lamang po, then okay. Dahil po ay naka-assign na po tayo ng IP address, so ngayon ay pupunta ho tayo sa DHCP server ho tayo, mga kaibigan, mag-configure na naman. So click lamang po ang IP, tapos DHCP server, tapos i-click lamang po itong DHCP, tapos, mga kaibigan, ito pong DHCP setup. So itong DHCP server interface, mga kaibigan, lagay ho natin ito sa LAN. Tapos click lamang ho natin ang next,
Next. 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 Tapos dito mga kaibigan sa DNS server, lagay lamang ho natin date 8.8.8.8. Tapos click next. Next all lamang po mga kaibigan. Okay. So ngayon sa default route configuration naman ho tayo. Punta lamang ho tayo dito sa IP. Tapos routes mga kaibigan. Tapos click lamang po natin itong plus sign or mag-add lamang ho tayo. Tapos sa gateway mga kaibigan, lagay lamang ho natin dito 192.168.1.1. Then click lamang po natin itong apply and okay. So ngayon mga kaibigan, sa NAT configuration naman ho tayo. Punta lamang ho tayo ulit sa IP. Tapos firewall. Tapos click lamang ang NAT. Tapos click plus sign or mag-add lamang ho tayo mga kaibigan. Tapos dito po sa general, so out interface ho natin may bigan is ISP. Tapos ito pong action, lagay ho natin sa masquerade. So click apply lamang po may bigan, then okay. So ngayon ay pwede na ho natin siyang gamitin. Yung internet ho natin ay magkakaroon na ho tayo ng internet. Kung nakita nyo po, meron na po tayong internet ngayon. So let us check muna may bigan. Click muna natin itong fast.com. So let us check muna may bigan. Speed test muna natin yung ating pong internet. So ayan po may bigan, meron ho tayong 22 Mbps. Meron ho tayong 22 Mbps na nasasagap sa atin pong ISP mga kaibigan. So nakita nyo po, 22 Mbps agad mga kaibigan. So ngayon, i-configure na natin yun pong atin pong pag-manage na atin pong Mbps. Na halimbawa ay bibigyan natin sila ng 5 Mbps mga kaibigan. Yun pong atin pong mga users, okay? So yung unang gagawin natin, pupunta lamang ho tayo sa queues. Tapos queue types mga kaibigan. Tapos click lamang yung plus sign or mag-add lamang ho tayo. Lagay ho natin dyan 5M. Halimbawa, bibigyan natin sila ng 5 Mbps each users. Ano? So 5M upload. Tapos yung kind natin, lagay natin dyan sa PCQ. Tapos yung rate mga kaibigan, 5M. At ganun din yung queue size is 5M. So, yung total kilobytes po ng 1 Mbps mga kaibigan is 1024. So, times nyo lamang po sa 5. 1024 times 5 is 5,120 po yan mga kaibigan. Yung kilobytes niya. So, ngayon, i-click apply lamang ho. Tapos, click copy para po sa download ho natin. Tapos, lagay lamang natin dyan 5M. 5M. Tapos, download. So, yan lamang po yung atin pong papalitan dyan. Tapos, click lamang po ang apply, then okay. Punta tayo sa atin pong simple queues. Tapos, i-click plus sign lamang natin mga kaibigan or mag-add lamang ho tayo. Dito po sa general, i-limit natin siya. Limit to 5M. 5M each user. Each users. So, sa yan mga kaibigan, limit natin siya sa 5 Mbps kada users ho natin or kada client ho natin. Yun namang pong target mga kaibigan, yung IP address ho nito, dito po natin makukuha. So, click lamang po ang IP, tapos dito po sa DHCP server, tapos sa network mga kaibigan, ito po mga kaibigan, double click lamang natin yan. Yung address, copy lamang natin. Dito natin yan ilalagay mga kaibigan. So, paste lamang natin dyan. Pagkatapos nito mga kaibigan, pupunta ho tayo dito sa advance. Tapos dito naman po sa queue type, click natin itong 5M upload. Dito naman po sa download, itong 5M download po mga kaibigan. So next natin gagawin is click apply, then okay. Okay, so ngayon, right click muna natin at titingnan natin mga kaibigan kung na-check ba or na-uncheck ba natin yung ito mga kaibigan, itong packet rates, packet marks, i-uncheck nyo lamang po yan mga kaibigan kung naka-check po yan. Tapos ito pong download natin, upload pala natin mga kaibigan, upload average rate, pag na-uncheck po yan, i-check lamang po natin, pati din po ito pong download average rate. So click lamang po yan, i-check po natin yan. Tapos click lamang yung okay. So ngayon, pwede na ho nating i-testing mga kaibigan kung tama nga ba yung lalabas sa atin pong internet. Kanina, nagkaroon ho tayo ng 22 Mbps. So ngayon, try natin kung ang lalabas niya is 5 Mbps na. So ayan mga kaibigan, as you can see, yung nasasagap natin na internet is 4.8 Mbps.
So hindi po yan susobra mga kaibigan ng 5 Mbps or papatong ho ng 5 Mbps. Kasi nga po 5 Mbps lang po yung naset ho natin sa client ho natin. So at least pumatong po siya ng 4 to 4.8 Mbps po mga kaibigan. So testing natin ulit. So ayan mga kaibigan, 4.4 Mbps. So yan yung masasagap ng mga client mo na nakakonekta dun sa router ho natin or dun po sa Microtech ho natin mga kaibigan. Yun pong mga client natin na nagmamantli sa atin. So yung makukuha nila is talagang 5 Mbps lang kung sasagad man po. Okay? So halimbawa ganito po, is nandyan lang po siya sa 4.7 Mbps. So ganun lamang po kasimple mga kaibigan yun pong pag-configure ng Microtech na kung saan i-manage natin siya para sa ating mga client. So simple lamang at basic lamang po yung configuration na po na yun at yun po ay ma-apply ho natin sa mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pa lamang at malapit lamang po yung mga client ho natin mga kaibigan ay pwedeng gamitin natin ang configuration na po na yon. So kung kayo po ay may mga katanungan ay mag-iwan lamang ho kayo ng mga katanungan sa atin pong comment section. Kung may pagkakataon man mga kaibigan na hindi ho kayo ma-replyan, pasensya na po. At maswerte na lamang kung magre-replyan ho natin ang isa o dalawa naman na mag-comment sa atin pong comment section. So mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel at huwag po niyong kaligtaan na mag-like ng ating video, mag-share ng ating video, at mag-subscribe ng ating YouTube channel. At pinaka-importante sa lahat, na mag-check po tayo or i-click ho natin yun pong notification bell ho natin mga kaibigan para ma-notify ho tayo sa susunod pa po ng ating pong mga bagong upload na mga tutorial po mga kaibigan. At nga pala po mga kaibigan, huwag po ninyong skip yung mga ads ho natin sa video ho natin. At least lang naman po ay makakatulong din po kayo sa paglago ho ng aking pong YouTube channel. Kung gusto niyo naman po na bumili ng mga Piso Wi-Fi parts mga kaibigan, may link ho tayo sa baba ng ating video. Sa description ho natin, makikita natin ang mga links na yan na talagang legit at hindi kayo ma-scam at napakamura ho na kanilang binibenta ng mga Piso Wi-Fi parts. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.